Ang napag-aralan namin, there are about more than 66,000 na ang merong tinatawag nating kidney problem. And many of them are now undergoing dialysis. Yes. Oo. At ang karamihan dito, mga bata. Yes. Iyan ang binigyang pansin ni Committee Chairperson at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. hinggil sa pagbuo ng komisyon na magpapatupad ng National Food Policy na bubuo ng nutritional framework para sa pagkonsumo ng masustansyang pagkain ng mga kabataan. Ikinabahala ng mambabatas ang mga kinakain ng mga kabataan sa labas ng kani-kanilang mga paaralan na aniyay may epekto sakaling maipatupad man ang panukala. Tinugunan ito ng National Nutrition Council na sinabing nakikipag-ugnayan sila sa Department of Education at Department of Social Welfare and Development upang matiyak na masustansya ang nakakain ng mga mag-aaral. Iginiit naman ng National Food Coalition na paglabag sa karapatang pantao ang kagutuman at dapat matugunan sa lalong madaling panahon. Adequate nutrition is the foundation of the physical and mental development of our children. Food security, or the lack thereof, shapes the future of our nation. Our children are our best assets, and healthy and well-nourished citizens are the bedrock of governance. Samantala, sinuportahan ng AFP, BJMP at DOH ang House Bills 3047 at 6662 na itinataguyod ang National Preventive Mechanism sa ilalim ng Optional Protocol to the Convention Against Torture o OPCAT. Kasama rin sa napag-usapan ang House Bill 6666 na magpapaigting sa mekanismo para malabanan ng torture o hindi makataong pagmamalupit o pagpaparusa sa bansa. Inaasahang sa susunod na pagdinig ng komite ay tatalakayin ang konsolidasyon ng mga panukalang batas kontra torture. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.